ng Larga na, Balitang Pitmaster at iba pa. At syempre kasama ko pa rin si Miguel. At syempre meron tayong special guest. Yun ang ito hinihintay ng bayang sabungero. Yes, ito Ah, ang pinakahintay nila. Nire-request to sa atin eh. May nag-comment sa YouTube na sana i-guest natin ang guest natin ngayon. Eh di Yan. pinagbigyan natin, di ba? Pinagbigyan natin kayong mga viewers at syempre, huwag niyong kakalimutan ang ating episode. Lagi yan, meron tayo niyan. Kaya mag-like, share, and subscribe na kayo sa ating mga social media platforms. Meron tayong TikTok, Facebook, YouTube, and Spotify. Yes, Yan. At kompleto meron yan. tayong QR code dyan. Makikita nyo sa inyong mga screen. Pwede nyong i-scan ang QR code. Pinadali na namin yan para sa inyo. O di, pakilala na natin agad. Although this person needs no introduction. Yes. Kasi ano na eh. Living legend. Ang title nga ng episode 7 natin, The Sports Ultimate Idol. Yun. Yan, wala nang iba. Palakpakan natin, Sir Patrick Antonio. Welcome po, Sir Patrick. Bati ho muna kayo sa viewers ng Larga na. Magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagkakataon na ako'y makapagsalita or maikwento ng tungkol sa Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. Yun. Now, ito yung pagkakataon na siguro gusto ko ring malaman na meron din akong chance na makapagpaliwanag kung ano yung mga magagandang nangyayari sa atin. Yun. So, this is an episode which ang ating mga viewers, like what we said kanina, matagal lang hinihintay. And I think the whole industry wants to hear more about what Sir Patrick has to say about the sport, about recent developments sa ating sport, and yung mga future plans ng team ni Sir Patrick Antonio. But, Michelle, di ba, discuss natin the reason why we're here, Yes. di ba? Bakit Pero ba nandito Sir Patrick? Speaking of team, since nabanggit mo naman ang team, i-congratulate muna natin ang team ni Sir Patrick Antonio, ang Team Sagupaan, dahil kaka-champ lang nila sa ating recent big event sa Manila Arena noong June 7, 2025 yan. That was a Saturday at yan ang nilayagan. Naliyagan. Ayan. So, ang hirap banggitin. Hirap na hirap ka. Naliyagan. That is a 7 event. Ayan ay hosted by Congressman Eddie Bong Plaza. Yes, this recent event, itong Naliagan 7 event, is the last big event na dito sa season ng matatandang magugulang na Oo. roosters natin, ng So, mga Warriors. Sir Patrick, anong pakiramdam nyo after winning this last big event na pinapanood at inaabangan ng bayang sabungero itong cup? Well, unang-una, ang tawag ito, swerte munang importante dyan. Yes. Tapos, konting preparasyon sa mga manok, saka mga dapat na gawin para maayos ang kilos nila. Matulungan nila ang sarili nila, I mean the chickens. Now, tawag ito, itong naliyagan ay magandang pagkakataon na bati ko rin si Eddie Bong Plaza for this wonderful show na nagulat nga ako siyang involved doon eh. Tawag ito sa kanya pala yun. So anyway, you know what I do is every time I get a chance to fight the big time in Pitmasters, for me, sa akin, it's always a chance to really try the best chickens that I have to fight in the big events like this one. So congratulations to Pitmaster, to the group that are really fixing this, and it's always a pleasure that kung manalo ka doon, ay malaking bagay. Yes. No? So congratulations again, and keep up the good work. No? Tapos, so another thing is, you must have seen that except for the fights that I fight in the fights of Congressman Sonny Lagon, I always fight in the arena because that's where I can have the chance to show justice to what I'm doing in preparing my chickens. Now, mahirap manalo dito, mahirap talaga manalo. Tapos, kung manalo ka ng ganito, swerte. Opo, etong recent ni Congressman Eddie Bong Plaza, ano sa tingin nyo, Sir Patrick, ang ginawa ninyo differently or anong approach ang ginawa ninyo to
to improve your performance kasi after recent a few derbies, eto talagang mukhang ibang klaseng mga warriors ang ang dala, Yeah. di ba? Well, in the first place, I picked 11 chickens for this. And I've been setting them up for this big event. And true enough, they paid well, and they showed us what we were after. And that's it, like what I've said. Nagkataon lang na swerte yan. Kagaya, alam mo yung mo pwedeng sabihin na magaling ka and all that. Mula ngayon, talo ka ngayon, malas ka naman. No? Kung madali ka sumuko, susuko ka talaga. Now, pero akong ginagawa ko rito is every chance I get is when I feel that I'm not really winning enough, then I slow down during the fights. Except in some particular fights that, well, of course, I was caught in that situation that you can't back out. No. So anyway, that's it. For me, it's a matter of picking the right birds, having the right chickens, having the right people to handle it. Now, and that would also be including also the gaffers and all that. No, that's very, very important for me. Okay. So, speaking of your recent victory, ano ho yung mga memorable fights that na pwede natin pag-usapan, Sir Patrick? The notable fights during that derby event. That derby event? Apo, Yeah, okay. that particular derby event, because you scored 6.5 points. Yes. Solo champion po kayo. Yes, Walang yes. talo. Walang talo. Walang Yes, talo. So, among the 7, I think 3 notable fights worth talking about. Yeah, okay. Siguro we can talk about the third fight, which was against the Virgo entry. Yes. It was a gray, I think, Sir Patrick. Can you tell us more about that gray that won against that Virgo entry? Yeah, that Grace, I would say easily one of my favorites because that was the time that I went and played and fought with an event where we were promised that we could bet so much. Okay. Ang tawag ito, but there was nothing to bet. I remember. So sabi ko, wala tayong magagawa. Nandyan yun eh. Tawag ito, basta't I would say that that's very, very important for organizers to really make sure that what you guarantee is what the people can expect from you if they have the chance to win. Now, yun ang reason why I always picked an first exception of kay Congressman Sonny Lagon, tawag ito, and congratulations for winning 2 seats in his event. No? And ladies and gentlemen, the next one would be where I can safely say that if I win, I win. And if I win, I would say that I deserve it. And if I lose, well, tough luck, better luck next time. So, sa Manila Arena yan. But speaking of grace, no, itong nilaban nyo dito sa Naliyagan. Naliyagan 7, Mostly Grace din. recently won solo, may I think 2 pula, Tatlong gray. 3 talisayan, may bulik. So lahat ng kulay. Combination of United Colors. Pero there was this gray na Nag-stand out. yung what you're talking about kanina, no, Sir Patrick, yung kalaban ng Virgo entry. No? Winner Yeah. na yun eh. Yun. Kaya malagaling talaga yung manok mo. Siyang tumari nga to si Michelle eh. Nung time na nanalo pa. Nanalo yun. Okay. Kaya kilala ko yung manok na yun. Second time niya na yun sa Naliyagan. Ano ba? Naliyagan. Pangalawang panalo na. Pangalawang panalo na niya yun. Okay. Tapos, balikan natin yung doon eh. May another exceptional fight tayo doon, Sir Patrick. Yung kalaban, Malvar ang nag-stand out din. yung pala yung isa pa. Kasi Yeah. ang ganda talaga nung... Makikita mo talaga kung napanood Yun ang yung... panglima pala, panglimang laban Yung kung ni Sir napanood Patrick. niyo yung kay Paolo Malvar tsaka kay Sir Patrick Antonio, makikita niyo parang alanganin na talaga yung kay Sir Patrick Antonio nung
panahon na yun eh. Talagang ganun. Were you there, Sir Patrick, sa Manila Arena? You were there, no, sir? Anong pakiramdam nyo nung naglalaban yung pang-anim nyo na laban against Sir Paulo Malvar, tapos yung entry ninyo, you fought wine red, white-legged, White dirty leg. feet na rooster. Tapos nung nagsalpo ka na, tapos nagbasa, anong pakiramdam nyo, Sir Patrick? Medyo parang nakakatakot eh. What was an exciting, normal naman sa atin yung mga ganun eh. Mga panalo ka na, natatalo ka pa, panalo ka na, talo ka na, nanalo ka pa. Ganun lang yun. Mhm. Ang nakita ko doon lang dun pumasok is, ang swerte. hindi, yung klase ng tama mo ng bawat manok. Yung kita mo yung kay Paulo was tamang mas buhay na buhay siya. Sa amin, papatay na kagad, ganun na. Di ba? No? Ano na. But then again, one of those things na kung minsan hindi mo imagine, akala mo buhay pa yung manok, yung pala gising na gising. Mhm. Dito lang pala sa leg tinamaan. Mhm. Hindi niya kamamatay. Hindi fatal. Pumapalo pa eh. O palo pa. may tama Ibig po sabihin siya. nun, malakas siya. Yes. Mhm. Pero finally nag-give na nung dulo na siyempre na ano niya. Sinundan ko yun sa kung Sa gaano kakao sa apo. tapang Malaga. naman tong manok na to, sabi ko sa tinignan ko. Matapang. Ano. So, saan siya dahil ba siya sa bloodline, sa conditioning, sa pointing, Combination of everything. combination of everything. Basta yan ang sikreto nga ni Sir Patrick. Palaging, Combination of everything. everything has to be balanced and everything has to be in moderation. Yan ang palagi ko natututo. Palagi kong tatandaan na yan. Everything has to be in moderation. Miguel. Ikaw, pagdating sa moderation, ewan ko na lang. Going into your championship fight naman, Sir Patrick, going to your last fight against Congressman Eddie Bong Plaza and Mr. Joe Logan Brown. Brown. So, si Sir Joe Brown pa nagbitaw kontra sa inyo. Yeah. Tapos, medyo malaki yung parada nung kalaban ni Sir Patrick. Anong pakiramdam niyo po going into your last fight, going into your championship fight? Well, number one is nung sabi sila na para may pusta and all that. Sabi ko, how come hindi maabot sa akin? Pinag-agawan mo eh. Hindi nyo narinig. Hindi na rin nararamdaman ko eh. So, wala nagsabi sa'yo na para Hindi, mapapaguhan mo sa alam mo, hindi ko masabi kasi nandun si Eddie Bong. Naiya ako na makialam doon. Pa-derby niya yun eh. Mhm. So, I was out of the picture nung ganong situation na siyang naghanap ng kapusta ng kalaban niya. Yeah. Di ba, no? Mhm. Yes. Tapos yung tawag ito na, but kung ako rin nabigyan ng pagkakataon doon, kakasa ko lahat yun. Mhm. Yeah. Siyempre. Knowing Sir Eh, Patrick kasi Antonio. nagpapanalo Hindi, naman eh. hindi. Di lang yun. Nagpapanalo eh. Di lang yun. Kasi I know that chicken. Yes. Ano niyo I know that chicken. Sabi ko, walang talo to. Malala mo yun yung parang may puti dito. Yes, sir. Yun. Si may ano pala yun. Ang tawag doon, may senyales. May Hindi, Ano? sinyales. Uban. May Uban. uban. Hindi uban. May marka lang ho siya. Nagkaroon ng... May puy. Okay, Dito. I remember that. Yung may siya, ginawa pa natin oo. yun. Kilala pala. Kilala pala ni Sir Patrick. Mas- No, Masyado. to be honest, si Sir Patrick, talagang kabisado niya lahat ng roosters sa farm. Mhm. Kabisado niya kung alin yung na-select na for this fight, for this schedule. Kabisado niya yan. And you personally do the select. Yes, personal. You personally Personal select talaga. Pinili yun. Pinili. Talagang umaga hanggang gabi, tututukan Pero niya yan. nung nakita ko na yung performance ng manok nila, not for anything, pero tapos umawak pa yung yung Amerikano ba yun? Si Joe Logan. Joe Brown. Joe Brown. Joe Brown. Yung ba Anak Joe pala yung Brown? Logan. Anak pala yung Logan. Joe Brown ba yun? Apa. Kailangan. Swerte rin niya. Swerte ko rin. Ano lang ho yung last fight niyo? One fly. Di, tsaka it was an easy win. One If fly. you're gonna watch the fight, it was an easy win. And Again, combination of everything Ang daming- in moderation. in moderation. Sir Patrick, speaking of winning, ano palagay ninyo ang sikreto nyo sa ang winning formula nyo na throughout these years nagpapanalo pa rin kayo dito sa ating sport? Well, in the first place is how you
pick the birds. Una yung the selection of the quality of the birds that they're fighting. Now, then later on, the kind of feeding that you give. Now, kasi importante yan dahil hindi pwedeng sige-sige lang. No? Now, ever since I started breeding my chickens and of course, breeding the feed that I give them, it's always been full 100% sagupaan. Okay. Yun. Why? Because yung pili mo ng quality ng chickens like winning line, ready to fight, and all the rest comes from selected and carefully chosen feed products that we give. Now, we do not give any mga imported items and all that. No. All the products that I have are all locally manufactured. Tawag ito. Ang tawag ito, yun ang reason kung bakit ako ay pagka nagpipili ako ng manok, sinisigurado ko na yung mga manok na yan ay sariwa, at saka yung mga patuka na yan ay sariwa din. Kasi ang tawag ito, kung hindi sariwa yung manok yan, ay ang tawag ito, at saka hindi sariwa yung feeds mo, pabawasan ng ability to perform. So, ang tawag ito, importante yan. Then at the same time, yung choice of people that really prepare it, no? I handpick the kind of people that I have. Ang tawag ito, then at the same time, but one of the things I never do is I blame people na pag natalo ako dahil kasalanan ng mga naghanda sa akin. Yung sise, no, Sir Patrick? Walang sise. Walang Wala sisehan. yan. Kasi kung gano'n ang style mo, umalis ka na lang. Huwag ka na magsabong. No. Ngayon, kung halimbawa lang hindi naman maganda ng performance ng kasama mo or whatever, then that's the time again to choose the right people to be there. The right people. And of course, one of the things that I've learned is one experience I've had with a gaffer of mine, na maulit ko itong si Angelo Estrellado. That kid, maliit pa lang siya, nagte-tennis na tinuturuan ko na siya mag-tennis. San Pablo. Tatay niya was my closest friend. Sir Noli, si Sir Noli. Noli, oo. Opo. Noli, lahat ng manok ko laban kay Noli. Kinoli yan. Tapos ang tawag ito, then again, tinuruan niya yung anak niya. Then, but for a while, ang tawag ito, marami na masyadong hawak na manok si Angelo. So, I chose whom I chose later on. Now, but then again, yun ang isang importante rin din is, ang tawag ito, yung pagpili mo rin ng yung manok na ilalaban mo on the day of the fight. Importante yan, yung pointing mo. Kasi ang tawag ito, hindi pwedeng, ganun na lang, hindi ganun kadali. Ang tawag ito, dapat alam mo na talaga yung manok na were properly rested, properly selected, napili mo ng mabuti, parang magandang performance niya during the fight. So, yun. Tapos nagsama-sama yan, yun ang tulong ng swerte. Sabi naman nila, swerte or luck is when preparation meets opportunity. Naniniwala ba kayo dun, sir, that of course, andyan ang swerte, pero kailangan preparado ka at pinaghandaan. Oo. Parang boxing yan. Yun ang pinag-uusapan namin ni Manny Pacquiao eh. Sana manalo tong kaibigan natin tong sunod na laban niya. Baka pumasyar nga ako sa kanya dahil dalawang bagay. Yung unang siya nagpanalo, nandun na ako. Now, I hope na mananalo naman siya ngayon. Now, but then again, of course, sabi nila, malaki raw ang kalaban at lahat, pero okay lang. Tawag ito, matapang yun eh. Baka madadala sa tapang. Okay. Yun. Eto, bago muna natin pag-usapan lahat ng yan, since sa pag-usapan na natin ang right feeding, ang right people to be with, yung mga farmhands natin, mga kasama natin sa industriya. Pag-usapan muna natin kung what year nagsimula si Sir Patrick Antonio sa sports natin na ito. Okay. Nag-umpisa ako, sa hindi sports kundi laro lang, when I was still 9 years old. Now, ang tawag ito, ang trabaho ko noon was, gustong-gusto ko ng
manood ng sabong, tuwan-tuwa ako. Hindi ako pumupusta. No? Tapos then again, ang trabaho ko ay tigapakain ng patuka ng mga manok ng lolo ko. Noon, ang pagkain lang ay corn lang yun. Mais lang, buong buo. Bilangin mo ng gano'n. Yun na yun. Walang pagkain ng umaga, pagkain lang ng hapon. Tapos na. Once a day lang, sir. Once a day. Once a day. Tapos, yung tubig, bahala na. Ewan ko. Ito may mga bilad-bilad pa kami sa araw. Pero mami, kukulong mo rin sa ano. But I learned something from those. No. And then, nung nag-aral na ako, I decided na hindi mo na magsugal. Kasi I came from a poor family. Wala naman kami talagang kakayanan kundi yung napag-aral kami ng tatay ko. No? Now, totoong kapag-aral ako sa Lasal dahil merong grant na nakuha ng tatay ko nung pagsusundalo niya. Nagkaroon siya pero hindi siya natuloy lumaban sa death march dahil hindi sila nakasakay sa truck na magdadala sa kanila. So baka kung natuloy siya doon, wala na ako ngayon. Hindi ko. No, anyway, from there ang tawag nito nung matapos na ng giyera, tawag ito, then nag-aral ako. Then I had to go to the school where I thought I would be best trained, and that was De La Salle. Doon ko naging kaibigan na parang kapatid ever since na bago kami ni Parent Tony La Sala, ang kasama ko na dyan sa La Salle. Tawag ito. And I would be there and we would do a lot of the good things that we did and some not bad things but I would say exciting things that we went through. So, lahat na yan and everything. Now, then later on, nung nakapag-aral na kami, nagtrabaho na kami, tawag ito ay sinabi sa akin ni Parent Tony, pera ka na eh. Sabi sa nga no. Teka, turuan mo nga kung paano kung maghanap ng magagaling na manok. Tinuro niya ako nung pumili ng mga manok doon sa Batangas. Yun ang alam kong doon maganda pumili. Kaya lang, pang-hack fight lang. Doon kami nagkatagpo ni Boss Atong. Bago pa lang siyang nagsasabong na siya, ako rin nagsasabong siya. Pero hindi kami masyadong nagbabanggaan pa. Wala pa yun. Hindi ko pa alam na at a point in time, we will beat other again, each other in the sabong. Now ngayon nung pagkatapos niya, anong tawag ito, pinag-aralan ko lahat ng dapat ko matutunan sa pagsabong. Wala, pupunta ka sa tagiliran na nag-apartment lang ako noon. So, may manok kami na nakatago doon sa mga kulungan na sa loob ng apartment. Tapos mamaya pagka umaraw, ilabas mo lang sila and all that. So, a lot of things. I learned a lot of things. And after that, ang tawag ito, we started graduating into the real sabong. Now, ang tawag ito, yung pangalan ng entry ko na Sagupaan was not because I was using that as a way to promote my product. No, it was just that I just liked the idea na yung pangalan na Sagupaan ay nakakaakit sa akin. Sagupaan banggaan Warfare, gano'n, no, sir? Parang encuentro. Encuentro talaga. So, so natanim yun. No? Finally, I decided to really put up my own business in the fighting industry. But I never produced any breed of chickens for feeding purposes. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Tawag ito, maganda-ganda ng San Miguel dyan, all that. Pero sa akin, yung lang pansabong alam kong matutunan. So, yun ang nangyari. Gradually, pinag-aralan namin kung paano ilang piraso ng butil ng mais ng kasama dito. No, that. Until finally, I came up with the idea that etong magandang kombinasyon pala dito. Kung ano yung mga manok. So that's why I came up with Winning Line, Ready to Fight, High Action, at saka yung mga pagkain ng mga patukain, all that. So that came about. And nandyan na ngayon ang pagkabuo ng Sagupaan. Pero nung nag-umpisa ko ng Sagupaan na breeding, tawag ito, pag-aalaga ng manok, pagkain ng manok, ay
hindi kami makapasok sa sa mga tindahan Mhm. dahil controlled na ng mga malalaking companies. Mhm. So, kung magdadala ka, kung kilala nila ako na medyo kilala na rin sa pagsasabong, pagka nilabas ko yung produkto ko doon, hindi makakalabas doon sa tindahan ng mga malalaking outlets dahil meron na eh. Hindi ako pwede makapasok. So, ang nangyari diyan ay sabi ko ay late George, yung aking pinakamahal na lalaki sa mundo, si George Sales. Sabi niya, George, halika, umpisa natin to. Ituro natin sa mga tao kung paano silang makapag-produce, magkaroon ng manok panabong. So, yun ang nag-umpisa na unti-unti namin natutunan yan. Tapos at the same time, ginagawa namin yung sinasabi nilang yung learning from experience. No? Now, at the same time, kung hindi kami makapasok doon sa malalaking companies, laki. In fact, there was one company that time when I was starting, was offering me almost 500 million to just sell them my brand. Pero sabi ko, hindi, mas malaking kikitain ko dyan. Pag-aralan natin. Umikot ako ng buong Pilipinas. Kaya umikot ko lahat ng Mindanao and all that just to promote my products. Benta namin. Pero at the same time, ginawa ko doon sa mga bumibili sa amin is, yung mga gusto magtinda is, huwag kayong bumili ng marami. Lingguhan lang kayo kung bumili. Mhm. Parang at least unti-unti magawa ninyo yung gusto nyong nangyari. So, in short, ang tawag ito, ganun pinag-aralan namin kung paano magbenta doon sa maliliit na sources. Hanggat unti-unti lumaki ang aming naipundar. Yun. So, ang sagupaan, Sir Patrick, sinimulan niyo sa masang sabungero. Oh, Sa talagang Totoo dun sa mga backyard breeders, hindi kayo dun sa High-end. high-end ayan, muna wala. nagsimula. Hindi ka makakapasok eh. Mhm. At saka didn't have enough capital to slug it out with them. Mhm. So, ang tawag ito, ginawa ko doon sa maliitan, sige, bibili ka sa akin ng pang isang linggo, pero magbayad ka rin. Ganun. Parang direct selling ang mangyari. Direct selling talaga yan. Ever since direct selling. So, yun. Yun ang unti-unting nabuo at sinuwerte naman. At nung lumaki-laki na ng konti, naisipan ko na. Pero ang tawag ito, doon kong nag-umpisa si Boy Primalion. Mhm. Tapos after that, si Boy, pinupuntan ko pa sa bundok noon. Sambuanga po. Oo, sa Buanga. Because I had the option to make the first choice. Mhm. Doon ko na-discover yung puti niyang Sambuanga White. Sambuanga Whites. Pero actually, akala nila yung Sambuanga White ay lahat ng manok ay puti. Hindi. Tawag ito sa amin doon. Sa isang taon, makapag-produce siya ng 10 na puti. Pero magagaling. That time for that purpose. Then later on, nag-graduate na ako na nakilala ko si Boss Bravo. Mhm. No? Doon na tawag ito na doon ko nakunin yung mga blue farm niya, ganun, all that, and all those things. Na doon kami nag-umpisa ng kay Boss Bravo. Then later for a while he stopped fighting. Then it was taken over by Mayor nakapag everything. And then from there ang tawag ito for a while huminto muna ako ng mga manok dahil ang tawag ito I felt na masyadong competitive yung mundo. So I had to find out a way on how I can have the best chickens for my needs. Then yun unti-unti na-develop. Na-develop to hindi naman overnight eh. So may nagkaroon ng time in your career na you stopped because you wanted to improve. Yes. So would you say yun ang dito sa ating sport, kailangan po yun. Pag nagkaroon ng time na hindi ka na nagpo-perform ng up to your standards, tigil ka. Yeah. Then find out about how you can improve your products. Yun, importante. Kasi madali na yung madali na yung magkaroon ka ng manok,
Pero kung hindi maganda ng products mo, according to your taste and belief and experience, then that's the time that you should not go on with it. But then again, so makita nyo, from those times that I was there from late 90s, nagsasality that I wanted was developed only in the 90s. Mhm. So, yun ang ano niya. So, mga 21 years, 25 years pa lang ngayon. So, yun na yun. Unti-unti rin na-develop yan. Okay, so, yun ang ano niya. Yun ang istorya ng sabong sa akin. So, regarding your brand, no, Sir Patrick Sagupan, would you say na talagang brainchild nyo to and parang baby nyo to? Since Yes, ang tawag ito ay... you built it from scratch. Yeah, from scratch, I learned it. And of course, I would copy from there sometimes, no? But then again, something that I learned and hindi kami nag-import ng mga products para dito. Makita nila, wala, local lang ito. So it can be cheaper, more adaptable para sa terrain ng mga tao, mga manok natin. Never did I get anything from... Meron akong tumulong sa akin na si Dr. Akda, taga this developments. So, yun ang tumulong sa amin. Mhm. Tapos yung tuwan-tuwa ko dahil nung tinuro sa amin, nakita namin, tama yung sabi nila. So, that's where it all started, na-develop ng mabuti. So, at this point, you have anything more? Ano sir, during the time when you started the brand, your own brand, Sagupan, and now, what would you say is the difference sa industriya natin from then, when you started, and now? Malaking bagay, may development na ng lahat ng mga companies who went ahead, who have all the systems. Ako naman, I stood up to where I believe in until now. And I think, modesty aside, yung proof are the results that I give whenever we fight against everybody. It's the quality of the product that you produce and sell. Kasi doon ang paniniwala ko. Hanggang yung hammer dewormer namin, naalala ko yung pangalan ng hammer yun. Nagpunta ako sa Spain, yung tawag ito, wala akong magawa sa aeroplano. Ano kayo magandang pangalan ng pamurga ng manok ko? Tawag ito, yan, B50, yan, pati yung B50. Complexor. Yung B50 complexor, pero yung B50, ang laking bagay yung B50 kasi. Amoxicillin. Gamot yan ng brand ng para sa tao eh. Mhm. Sabi ko, pwede naman ito eh. B50. Generic din. Ganun lang. So, unti-unti, tinulungan din ako ng mga ibang mga vet meds to come up, to get these things and all that. And that's how it got started. And Complexer 3000. Wow, ang tawag ito. Pinakamabili. Tawag ito. Ayun bang top-selling product nyo, sir? Yeah. B50, Injectable. Complexible. Yun ang mga yeah. top-selling. Electrogen, yes. They're still, wala akong dinagdag ng mga vitamin or anything except the things na nasubukan ko na lahat. Electrogen. Electrogen, ang tawag ito yan. Electrolytes. Oh, yan. Electrolytes. Yan. Those things, wala na. Simpleng-simple lang. So, ang tawag ito kasi para ba kung baga sasabi, simplicity is beauty. Tawag ito. Pagka maganda ng produkto at naniwala ka na, huwag mo nang bago-baguhin. Hindi not for anything. Hindi ako nagsasabi. Sa akin lang to. Eh, good na eh. Bakit mo babaguhin na naman? Hindi naman masabi ng manok kung, boss, mas maganda, bigyan mo. Hindi naman eh. nagsasalita ang manok. Kung ano yung sa tingin mong nagbibigay ng magandang resulta, di doon ka na. Oo. Doon ako, yun So, ang attitude ko. yun lang ang recipe nyo, Sir Patrick, in whatever you do. Consistency. Whether in business or in the sport, Yes. kung ano yung nagpapanalo, Yes. you stick with it. Consistency. Call it stickability. 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 Bago word yan. Stickability. Word of the day, stickability. So, sir, follow up ko lang. Masasabi mo ba, since matagal ka na nga sa industriya, nung nagsisimula ka pa lang, masasabi mo ba kaagad na successful na kaagad ikaw sa industriya ng sport natin or sa Wala. negosyo? Ang tawag ito, everything goes through a process. Learning. So, wala learning. talagang overnight. Wala yun. Ang tawag ito, kung nagawa mong overnight, hindi mas mayaman na tayo. Wala. Ang tawag ito. Di yumaman ng,
ang Amerika, nag-umpisa pa lang hanggang ngayon pinag-aaralan pa kung paano gumaling sa gera Di ba? Wala yun. Something that you have to learn along the way. Anong mga sikreto, di Yun. ba? Ano Na ang pinakasikreto? katulad for us, the younger generation, di ba, na ngayon na Yes. engaged naman sa ating sport. Mga new what gen. oh, New gen, kumbaga. Gen, ano ka ba? Gen Z pa ako. Huwag ka ano. Huwag ka na dyan. Gen Z na ako. Anong advice nyo, sir, dun sa mga nagsisimula? Like, when you started, tapos, compared to the time now, ano yung constant na pwedeng gawin ng mga tao na nagsisimula sa sport natin? Number one is, umpisa yan pag nag-umpisa ka ng magsabong, sabong pag-usapan natin, ang tawag ito. Unang-una, yung isasabong mo ay hindi yung pangkain ng mga bata, no? Pang-aral nila. Mali na yan. Malas na yun, sir, no? Pag sa tingin mo, yayaman ka dahil sa pagsabong, ay, tawag ito, Mali. may ilan lang pwedeng masabi na nanalo ng konti or kumita. No? But I would say, no, na unahin mo muna yung pagkain ng pamilya mo, pag-aaral ng mga anak mo. No, saka ka magsabong kung kaya mo. Kung di mo rin lang naman kaya, Huwag na. manood ka na lang. Di ba? Sa akin, yun lang. Pero siyempre, mga ibang tao sabi na, ano naman yun karapatan naman namin mag-enjoy sa buhay. Okay, mag-enjoy ka. Pero kung kakatalo ng kinabukasan ng mga pamilya mo, ay huwag na. Yun lang ang masabi ko. So, Kailangan responsible. priorities Di ba? Priorities. Fix your priorities first. Unahin mo yung dapat mong unahin. Doon nga kasi pumapasok yung talaga Oo. Kasi So, doon papasok ang literal na At saka, na kung pati yung pangkain na ng pamilya mo, yun nga, pangbayad malas na yun Malas ang aabutin na nung Yeah. pag tinodo mo na. Doon nangyayari yung baka kasi manalo. Baka sakali. Baka sakali. Baka sa kawali. Di Ang ba? ending, baka sa kawali ang nangyayari. Pati pang bayad ng kuryente. Di ba ang daming lumabas na meme dati? So, those are words of wisdom Yes. from our living legend, di ba? Talagang veteran, At saka kumbaga. practical At saka tamang advice Yan ang advice para sa mga kabataan na nagsisimula. And all those startup breeders, di ba, sir? Yeah. Pag may sobra ka lang, Tsaka ka lang lumaban. Pero Or tsaka ka lang ganyan. O, di ba? Yung mga nagbi-breed dyan, I think you breed to raise good chickens. Yes. Kasi nandun ang pera Pero later on, itabi mo yun doon para panlaban mo at dadami and then malabo yun. Malabo yun. anong sikreto ng isang Patrick Antonio na from then, during the 90s up to now, andyan pa rin kayo, kilala sa sport, Hindi nawawala sa circle. pumaparada pa rin, di ba? Dati pa lang, ganun ang parada hanggang ngayon. Hindi ko pakikinggan mo kasi yung mindset niya Yung longevity, sir, anong sikreto para tumagal dito sa sport natin? Unang-una, pagka natalo ka, halimbawa, subukan mo na rin natalo ng malaki. Ganun. Tapos, then, hindi ako pupunta doon na, lalaban ako next time. Tutuduan ko. Mali. Tawag ito. Huwag mainit sa talo. Wag yun. Pagkatalo, talo. Uwi ka na. Tapos, kahit tanong niyo yung mga ibang mga tao, except for a few situations where you get carried away. No? Pero, pagka-carried away ka na, pag-uwi mo, Tsaka mo maiisip. teka muna, next time around, this won't happen again. Ganun. Ano bang ginawa ko? Parang ganoon, di ba? Yeah. Ano ba Pero nangyari? it can happen again and again. No? So, but yun ang sabi ko is moderation. Importante moderation. If you can, you can, go for your moderation. That's it. Self-control. Yun ang mga natututunan ko kay Sir Patrick na kailangan ko rin Natututo ka ba? Ina-absorb mo ba yung mga sinasabi ni Sir Patrick? everything in moderation, di ba? Knowing you. Knowing you, Everything- Miguel. There's no moderation. Pero tama si Sir Patrick Kung titingnan mo If you talaga. moderate your desires or your what you do,
mas tatagal ka pati sa buhay. Yes, totoo yan. Totoo yan. Marami ako nakita dyan na nag-graduate sa sabong eh. Oho, Namatay at namatay eh. drop out ka agad, no, sir? Wala na. Drop out May agad, hindi biglaan, pero may nagtagal, pero bumagsak Mabilis din. Wala yun. Tawag ito. Saka at the same time, yung pang-aral ng mga bata. Sa akin, pinag-aral ko muna natin anak ko tapos pumayag ako na magsabong sila. Ngayon, yung panganay ko, si Tony, tawag ito. Sabi ko, subukan mo makita kung magpupusta ka ng malaki dyan. Tapos, kaya si Tony, pusta ng 5,000, pag natalo, uwi na. Okay. Nauuna yung takot sa asawa kaysa doon sa kanya. Hindi rin Andres po ba, Andres? Pero pag nakaipon na si Sir Tony, napagtapos na yung yung kanyang mga anak, okay na sa inyo, sir? Hindi, ang tawag ito, sabi ko, hindi rin, mali eh. Hindi. Kayo lang pwede talaga. Kasi, Hindi, at this point na I'm 75 years old now. And I can see that lumalapit na ng panahon natin ako na umarap sa Panginoon din. Sabi ko, I would want to save some money for my family, for my wife. Yung mga anak ko, bahala na sila. Kasi all of them are working with me. So, but then again, bahala ka mag-ipon nung maipon mo. And yun ang advice ko sa kanila. Huwag umasa sa mana. Tawag ito. Manahin mo kung may mamanahin ka, pero ang tawag ito, huwag mong asahan yun dahil tawag ito, baka may paggagamitan yun in the future. okay. Yun lang. Sa tinagal nyo dito sa industriya, Sir PA, meron ba kayong pinaka talagang memorable na naging laban sa buong sa lahat in general, kung ano yung pinaka naging memorable nyo na fight? Sino yung nakatapat ang nyo? pinaka-memorable na laban ko was laban nung uso pa ng tamang sabong sa Araneta. Kasi I think I had 9 wins na pinanalo ko dyan. Slasher po. Championships. Ngayon, umayaw na ako doon kasi nananalo na yung mga bulok eh. Hindi naman sa saltang bulok kasi ang daming kalokohan eh. So anyway, yung labang ko doon ng I could not forget this. Kalabang ko yung mga bata ni Governor sa Cloudy. Bautista. Cloudy. Yung mga manok niya noon, yung mga Grace na galing Hawaii. Yes, I remember. Tapos, di ba, no? Apa. Meron pa tapos ang tawag ito, naglaban kami and then standing champion ako sa Parang 9 yata yun Nine. that time. Okay. 8 or 9. Opo. 8 or 9. Tapos yun, ang tawag ito, ako, standing champion ako. Pero si Cloudy, kung mag-champion siya, parehas kami. So, naglaban nga kami. Tapos ang tawag ito, binuenas naman ako na, ang tawag ito, nanalo ko. At that time, ang tawag ito, solo ko. Tapos siya ay tabla lang. Pero that was very, very memorable for me dahil yung mga kalaban kong manok ay talagang imported, yung mga magagandang mga manok galing Hawaii. So, ang tawag ito, talagang hindi ka nakakasiguro. Yeah, I remember the time, si CPB noon, nilalaban niya, yung mga mabababa na, Sir Patrick na talisayan. Sobrang gulang. Sa sobrang gulang. Tsaka import talaga itsura. Hindi pa napapagwapo. Tapos yung medium station, mahaba buntot, mahaba yung pulok, di ba sir? Ang hirap talunin nila nung time na yon. Pero I remember that time na kayo ang nag-champion dun sa showdown na Pero yun. I fought a very, very good chicken para sa kanya, against him. Then nagkataon naman na mas may dala akong buenas, kaya ako nag-champion. Andun pa rin yung buenas. Ano ba talaga? Kasama talaga Ano sa ang tingin mo, Michelle? Buenas o galing? Ano ba ang tingin mong kailangan sa sport natin? Buenas o galing? Saan? In what aspect are Lahat. In our sport itself, ano mas you? importante sa'yo? Daspas mo ako dito. Buenas o galing? It has to be both. Pero hindi kasi ako talaga naniniwala sa magaling. Marunong, yes. Pero sa magaling, kung lahat tayo magaling dito, walang mananalo. Hindi tayo maglalaban-laban kung magaling tayo lahat.
marunong. Hindi, wag natin gawing galing tsaka swear. Talent or luck? It has to be both. Kasi you cannot rely basically all on luck. Kasi kung papaniwalaan mo lang na puro swerte-swerte ang wala ring mangyayari. So kung di ka na maghahanda dyan, kasi isipin mo, swerte ako bukas, ilalaman ko to, di tatama rin ka na, di ba? Di ka gagawa ng paraan mo kung paano siya mapaipanalo, makukondisyon mo ng tama, maalagaan mo ng tama. Kasi magre-rely ka na lang sa luck. So kung magre-rely ka naman sa puro galing, masyado mo namang i-uplift. So, it has to go both ways. May buenas, may galing. Safe answer ka na naman. No, Sir Patrick, safe answer lang si Michelle. No, pero di ba, Sir PA, sa iyong pananaw naman, does it have to be buenas lang or does it have to be magaling lang? The combination of everything. Yes. Combination of everything. Malaking bagay yun. Si Sir Patrick palaging ganyan. Everything has to be balanced. Everything has to be in moderation. Everything has to be right. Diba? Para Yes. in Tsaka order to ano, succeed. Yeah. That's kailangan the only way to succeed. well-blended. Well-blended. Pag maganda ang samahan, mas magana ang panalo, di ba? Yeah, speaking of Araneta Coliseum, nabanggit ni Sir Patrick, one of the more memorable fights during the time na he was fighting. I think this year, may mga... This year, noong when- January. May recent in Araneta Coliseum which was much publicized and much talked about on social media. Sige, ikaw na magtanong, Mitch. Yung sa he was against Mr. Banks, if I'm not mistaken. Yung nag-brown out incident. So, what can you say? What is your side naman regarding that? Gusto marinig syempre ng mga tao sa social media. Kung ano naman ang side ni Sir Patrick Antonio. Unang-una, the betting started when they said na dehado ako. So sabi ko, magkano ang diferensya? Hindi pwedeng ibigay ng iba. Iuwi ko yung manok ko. Akin lahat yan. Kasi alam mo, there are times when you know that you can be better than your opponent at that point. Yun ang pag-aralan din natin. Sa tingin ko, para bang mas magaling yung performance ng manok at this point. That will be an advantage. So now, sabi ko, hindi, akin yun. Binigay ko. Pero, ang kapusta ko lang, Araneta. Hindi yung kapusta ko ng labas. Kasi hindi labas yun, pinaparada ko. Siya mismo naghamon na doon ang bayaran, ang laban. O di okay. Pero nung nagulat na lang ako nung Araneta na, ang tagal ko nang nagpupunta sa Araneta, hindi ko pa na-experience na mag-brown out. Biglang nag-brown out. Yun. Bahala na kayo magdugtong doon. Open-end parenthesis. Di ba? Open-ended. Ano nangyari? Were you there during the time, sir? No, I wasn't there. So, anong kwento ng mga handlers nyo during the time na Nung nangyari? Sinisintensyahan yun Nag-brown, eh. sabi, Sinisintensyahan na yun eh. Nag-brown, sintensya na siya. Yung mga bata tao ko, sinigaw ko lang sa kanila, uy, takbo, lahat ng flashlight nyo, lahat ng ano nyo, camera nyo, Ilawan. ilawan nyo, dumikit ka po, suguran sila doon. Kasi parang hindi nag-ilaw ang emergency lights So, eh. nung nagsentensya, hindi na may tago. Oh, so, Kasi ang tawag ito, nakita na eh. Ayun, obligado. Dineklara nila. Tineklara. Nasentensyahan. Panalo. Panalo. Pero ang Panalo, daming, Sir Patrick. ang daming speculations, no? Ang daming... Up to now eh. Up to now, ang daming Up to now, speculations sa Yun bakit lang, nag-brown out. ganun lang kadali yun. Yung brownout, hindi mo masabi yun. Yes. It can happen. It can But happen. it happened in that time. Ibang klaseng happening. Ito, Sa tawa ni Sir Patrick, Parang sa may smile ano ni Sir Patrick, alam niyo na kung ano ibig sabihin. Open-end question, di ba? Answer. Tsaka, basahin niyo, read between the lines. Read between the lines. So, at least sure, at the end of the day, swerte lang ako, napabor sa akin ng brownout. kung nagkataong hindi, Sir Patrick, ano magiging... Ano magagawa mo? Wala kang magagawa. Babayaran mo, yun ang rule, di ba? Yes, Okay, exactly. ganun eh. Lumabang ka ng ganun, labang ka, bayaran mo. Pero Pero, nung naniningil na ako, matagal maningil, sabi ko, si Bank ang singilin mo. Sabi ko, ay, hindi pwede ang ako. walang pasahan. Oh. Wala dito. Hindi, ang kausap ko, Araneta, kayo lang. Tapos,
yung kung sinong pumusta ng pera, hindi ko pera yun eh. Pera niya yun. So, doon yun lang. Now, siguro naman ayaw niya maiskandalo ang Araneta. Sinabi niya, sir? Oh, Sino kausap niya, sir? mga tao lang nila. Okay. Baka sabi niyo, tawag ito, pwede niyo kung paikot-ikutan dyan na, pwede mo singilin dyan, kami maniningil, hindi. Kayo magbayad. So, hindi niyo gagawin yan, tawag ito, si Mr. Aranetang magsasagot dyan. Sabi sa niya. So you put your foot down talaga, sir? Yeah, of course. Oo. Tawag ito, pambira, panalo ka na, tapos papatalo ka pa dahil pinusta mo yung, hindi mo naman kapustan, ang kapustan ko naman, Araneta. So, yun ang gusto kong, I feel bad about what's happening to Araneta. Yeah. In what way? Sir? Because it's not well managed the way George Araneta was managing it. May sakit na siya, ayaw na niya. Tawag ito. So, it's being managed by somebody else. I don't know. Tawag ito. Na siguro yung mga magmamana sa kanya. Yun ang biro ko dun eh. Magmamana kayo ah. Tawag ito. So, anyway. Tagapagmana kayo. Minsan natatawa ko. May mga kaibigan na yan ang biro ko eh. Yung isa doon naniniwala na mamamana siya. Naniniwala siya na tagapagmana siya. Ayun. E di, napag-usapan naman natin ng Araneta. Let us talk about din naman yung, di ba nasabi ni Sir kanina na mayroon siyang partnership with Bebot Uy, kay Boss Bravo, kay Voltaire, at syempre yung best friend ni Sir Patrick Antonio na si Tony Lasala na siya yung naging kayat. Pag-usapan naman natin yung partnership niyo. Naman, Sir Patrick? Boy Primal yun. Yun nga. Binention ni Sir Patrick kanina. When he used to go to Zamboanga. Sir, meron ba kayong bias towards Mindanao? Wala naman po. Wala akong bias. Just that I know that Bebot Uy and his company, his direct friends, are trying to come up with the better chickens that are now impossible to produce in the United States. Kasi wala na yung mga old-timers there who could really produce the best. Kaya hindi na ako bumalik dun eh. Now, ang tawag nito, no, they can now produce the best for what they want. No? Yan ang maganda dyan is, ang tawag nito, si Bravo, si Boss Bravo, tawag nito, is breeding for the sake of breeding the best. Passion niya yun eh. Does not need the money for whatever. No? It's a passion that he has got to come up with the best birds to be able to even the people who can afford what they can afford. No? Now, so maganda, malaking bagay yung kanya lang ginagawa in company. Tawag ito, nandyan yung mga sila Wesley, sila Kapitan Baguio. Ang ganda ng grupo niya eh. Kaya ang tawag ito, that was one thing that I've always tried to emulate and be with them whenever I go out there with them and magpapakain si Boss. Sa lahat naman ginagawa niya eh. Pero pag nando doon, ang tawag ito, happy ako dahil kumakain kami, kwentuhan and everything. So, then of course, kung tignan nyo, one of the things that you can see from that team is walang dayaan. Yung mga manok and all that. Of course, siguro nasisingitan sila kung minsan ng mga ibang madayang mga namimili sa kanila o mga nagpapanggap na tao nila. Kaya yung mga tinanggal akong tao doon. So, ang takot ito. Yun. So, ang partnership niyo with Sir Bebot Uy is, aside from the breeding, ano pa ho ang exact? Friendship and respect. Okay. Most important sa lahat ng bagay. Respect. Mga ilan years na po kayo magkasama ni Sir Bebot? Nung umpisa, mga 2-3 years ako nagsasabog sa kanila. Tapos nagpapapanalo pa ako doon sa kanila. Then after that, he decided not to walk out from sabong. Then, tumigil muna yun. So, ang tawag ito, nag-ano ako nung kay Tata Sala, si Mayor Tata Sala. No, yun ang, doon ako nagtunguha ng mga manok na ginagamit ko. Then after that, nung nakabalik siya,
nalaman ko na I found a way on how to get back and get closer to him. To do whatever I can do to be friend with the group of tawag ito, si Boss Bravo. Mhm. So aside from friendship and respect, sir, what would you say is a secret to a lasting partnership dito sa sport natin? Ano pong sikreto para tumagal ang samahan ng mga magpa-partners po? Kasi dito sa sport natin, parang ang mga partners parang Mabilis mag-break. parang ano lang boyfriend girlfriend lang eh. Sandali lang break na eh, di ba? Nagko-cool off. Pero ganyan. ano sikreto para tumagal Maliban ang samahan? sa friendship and respect ka. Aside Given na from yun that eh. friendship Aside and from respect. Yeah, friendship at the and same time, I'm now at this stage where siguro I'm giving myself just 5 years to play sabong. No? Now because there is the time when pag hindi mo na mapuntahan yan eh, mahirap, napupuyat ka eh. So I would want to live longer. Mhm. So ang tawag ito, I'm not passing it on to my son, si Tony. So ang tawag ito, show them that you're me and show them respect, sabi ko sa kanya. So, and I'm very, very happy that Boss Bravo also shows us the respect that we are trying to build up and show him that we are not people who do not abuse whatever is being offered to us. Yun lang. Ito, bago narinig natin kay Sir Patrick, you're giving yourself, is it a self-imposed timeline na 5 years na lang kayo sa sabong? Or ano lang? 5 years for me to do my business, whatever. I'm helping them build their businesses and all that. And then, at the same time, after that, relax na lang ako. Kaya, I built that farm na pagka tinatamad ako umuwi, tutulog lang ako doon. Tapos after that, ang tawag ito, ano yun? Phone na lang, Phone tawag na lang. Pero ano, kasi syempre, nag-iisip ngayon ng mga listeners natin, makikita pa ba si Sir Patrick Antonio sa mga arenas? Ay, of course. Ang tawag ito, pagka magandang laban yan, I'll go there. I enjoy. Tapos basta nandiyan na. Enjoy talaga ni Sir Patrick yung... Kita mo namin natang sisenyasan lang ano, okay, walang problema eh. So, masaya yung sabong. Si Eric, Eric was working with Eric for a while, for a long time. In Pasay? Yes. Then I'm so happy with what he's done for himself and those things. I heard about yung house bill and everything that you were... Yeah. Well, recently, there's some, si Sir Patrick was a former congressman, Yes, di ba? former congressman. Of Sa mga hindi Agbiag. nakakaalam. Oo, Agbiag party list. Noon di pa masyado uso ang party list noon kung Hindi pa. kung na kayo. I was first a District representative in Cagayan. Opo. No, but then again, I could not continue that because that time si Senator wanted to get back to Congress, so I had to move out and look for another one. And of course, I tried it here and everything, no, but somewhere along the line, ang tawag ito decided na ang tawag ito, there are better things in life. Tatamad ako magpunta sa Congress ito pagka mag-attend. Ito. So, doon na lang ako. Mas enjoy kayo sa Manila Arena kaysa sa Congress. Manila Arena was not yet there, pero nandyan yung Pasay because I owned Pasay for a That bit. time, yes. Diba, Yes. no? Opo. Tapos then, I enjoyed it, but then again, I felt the time that I didn't want to run a cockpit. Ang tawag ito dahil, siyempre, alam mo na, kailangan mapuyat ka and everything. Sobrang pagod. So then I said, I wanted to do something else. So I just said, I'll just play tennis na lang. Mag-tennis na lang ako. So yun, being a former legislator, no? Yes. Being a former congressman, what's your opinion, Sir Patrick, regarding recent plans or recent bills that were passed in the lower house and the Senate regarding our sport, which may or may not affect our sport? Yeah, kagaya nasabi mo kanina, I came to know about that nung nasabi mo na
sa lower house lang pala na-approve. Okay yun. Approved by the congressman on that, this, and this, and this, and that. But then again, it's got to pass through the Senate, then later on to the President. So, I don't know how that will come about, no? Now, and then, wherever, basta kung saan mauwi, di mauwi, pero importante, basta matuloy lang yung sabong natin. Do you think it will affect our sport? Will affect if the changes will come as they plan it to be. Nang tawag ito. No, but I would say that it's something tough, difficult for them to just do it just like that. Mahirap eh. Kasi we also have, sir, no? We also have existing laws protecting naman our sport. So, they have to consider that, no, sir? Yeah. They have to consider those things and everything. No? So, we are not, I would say that I would be crazy to mayabang na nagsasalita ko about something that I don't know. Okay, so, I'll just read the papers, hear the news, and let's see what happens. Yeah. Now, when the time comes that pagbabawal na magbawal na tayo, pero hindi aabot yung Bawal na tayo. magkakagera mo. Anong magiging pakiramdam nyo, sir, if ever in our Ever it's happened. in our lifetime magkaroon ng biglang prohibition or ano lang hypothetically speaking. Yeah, I'll say, I had my time, I had my pleasure, I had my experiences, so that's good enough. Good enough. So, Ano whatever comes around, comes about, and then bahala na kayo. Kumbaga si Sir Patrick Michelle, boundary na eh. Boundary na eh. So, ang mangyayari dyan, parang tayo na magiging bahala dito sa ano. Kasi, na eh. new gen na tayo. New gen. Si Sir Tony Antonio nang tatanungin natin. Yes, si Sir Tony Antonio na makakasama natin sa susunod Kasi na si, ano eh. si Sir Patrick relax na eh, boundary na eh. Pero siya nga, binawalan mo na. Ayaw kita malalaman na nagsusugal ka, pumupusta ka. Dahil if not, ang tawag ito, alam mo na mangyari dyan, ayaw ko dyan, sabi ko sa kanya. So, mag-alaga ka lang naman, period. Pero hindi magsabong ka ngayon. Magsugal. Hindi ka mananalo dyan, sabi ko. Kasi hindi mo dala yun nasa utak ko eh. Mapunta naman tayo. Si Sir Patrick kanina mentioned Congressman Sonny Lagon, one of the owners ng Galera de Mandaue in Cebu. Bakit po pag may laban sa Galera de Mandaue, nagpupunta po kayo? Present siya. Alam mo yung friendship namin ni Sunny, nag-umpisa pa, tinanong ako sa Roligon. Partner, sabi niya, ano ba yung ginagawa ng mga stag? Paano bang noon na siya nag-umpisa na, paano bang makikita yung stag na ginagamit? Paano pipiliin? Parang walang dayaan sa stag and everything and all that. Then, I shared him some of my thoughts about that. Then, that story, without us knowing it, generated into a friendship that I would say na pag sinabi ni Sunny sa akin na may laban tayo, andun ako, count me in. You don't have to invite me. Ganun ba? So, yung friendship na yun, nandun yun. There was a... Pag-usapan din natin, kasi dito sa Galera de Mandaue, nagkaroon ng controversial rooster. Yung nag-trending na 24 million gray ni Sir Patrick Antonio. Yes, sige. Alamin natin mismo yung kwento nung 24 million gray kay Sir Patrick. Wala, yung 24 million grays, just a figment of the imagination. Katang isip lang. Katang isip lang pala ang 24 million gray. Well, I was against Eric De La Rosa. Eric De La Rosa. Yeah. Tapos then Machican and all that. And then, tawag ito, sabi ko, then I bet what I thought I could bet on or how much. But then again, it was not... So talagang 24 Hindi nakasa. million. hindi nakasa. Hindi 24 nakasa. million yung bet. No, hindi 24 million, hindi 20 million. It's much lower than that. Na, karamihan nga doon ang pusta ay dahil sa barkada. So, daw ito, kung sa akin lang, konting-konti lang yun. Kasi at that point in time, I was already winning. And pagka nanalo ko ng ganun, May redoble. may May pampagana. so kung ano yung pusta na lang yun dyan. So, with that. So, kasi yun na lang parada nila eh. Hindi na sa akin yun eh.
Ang dami na nang pumusta doon eh. People na you cannot say no to. Oh, so maraming sama Pero lang. hindi na rin naman nila may kasa. Dahil lang tawag ito. Wala rin papago. Walang papago. Wala Opo, naman. opo. Naglabasan na rin yung mga iba. So, ang tawag ito, yun ang nangyari dyan. So, that's the story of the 24 million 24 gays. So, million. it's Pero- just a myth. It's just a myth. Myth. Pero, ang lumabas lang doon is, the 24 million was played by a very, very good cop. Na ano yan. And I think that was the reason why yung 25 million was associated with a talisayan. Yun yun. You always say that you like going to the Manila Arena. Gusto niyong lumalaban doon. Yes. And people there, alam niyong ina-appreciate ho kayo ng mga tao Yes, yes, and, yes. sa Manila Arena. Yeah, yeah. What's your comment about it, sir? Nung nanalo, And fighting in Manila In Arena general. in yeah, general. general, of course. Tawag ito, if I do not respect the management, if I do not win regularly in there because I think I deserve to win, kung parehas ang management. So, sa akin, yun ang gusto ko eh. Wala namang ko doon kay Sunny lang ako nahanap. Hanap ko kay Sunny. Pero from Sunny, mahirap muna akong imbitahin. Okay. Of course, nandun dati kila Boss Bravo doon sa Mindanao, pero it's too far. Apo. Too far. Parang nakakatamad eh. Dito naman pwede magsabong lang sa arena, Manila Arena, pupunta ka pa doon, layo. Padala na lang ako ng pera. Before, pag-araw ng Davao, you used to go there I used to go personally, there. di I ba, used to sir? go there. Talagang kwan. I remember that kan para nung namatay na sa pandemic noon. Mhm. Siya, Sir Dory Do. Dorido yun. Kaibigan ko yun. Basta pagka ko pumusta ron, kasado niyan. Sabi, okay na yan. Kasado na yan. Nung namatay, parang nalungkot din ako. Pero, nag-iba na kasi ng, eto ng Manila Arena. Tapos eto na yung kay Sunny. Parang malayo na sa akin. Nag-uutos na lang ako. Mhm. Okay, so going into naman sa future naman, Sir Patrick, what do you want to leave behind? Anong gusto niyong legacy dito sa sport natin? Yun. Pag sinabing Patrick Antonio, ano po yung gusto niyong maalala ng mga tao? Well, of course, like what I've said, in moderation. Tawag ito, you bet with whatever you can bet, but tignan mo na hindi magsasakripisyo ng pamilya mo. Importante yun. Tapos after that, the happiness of winning something without really losing your shirt. Yun ang importante yun. Malaking bagay yun. Yun ang tinuturo ko sa kanila lagi. Oy, ang tawag ito, kung di nyo kaya, huwag na kayong pumusta. Manood na lang kayo. Di ba? Ganun. Even on TV, when I do that, I honestly tell them everything that they should know. Okay. So, dami nating life lessons. Ang dami nating natutunan. Pinalitan natin yung title ng show natin, ang episode natin. Dapat life lessons with Sir Patrick Antonio. Yes. Di, kasi totoo naman, ang dami mong matututunan. Siyempre, unang-una, sa industry natin, hindi na iwasan yung iba kasi medyo hindi na responsible or hindi na in moderation to ika nga ni Sir Patrick Antonio. Sa Medyo, kailangan, kahit kaya ng dibdib mo, kung di kaya ng bulsa mo, wag na. Diba? Kailangan kaya ng bulsa mo. Diba? At saka, kahit kaya ng bulsa mo, isipin mo muna, para dito lang ba to o kailangan ba to gamitin sa pamilya ko? Baka may kailangan muna akong bayaran, may kailangan muna akong pakainin, yung mga ganong bagay. So, kailangan yung lagpas na dun sa kinikita mo. Yung hindi na masasaktan yung bulsa. Wag yung ubos pati pantubos. Wag yung ganun. Ayun yung literal na ubos pati pantubos. Before we continue, dahil episode 7 na natin to, Sir Patrick, gusto lang, habang nandito Sir Patrick, batiin natin yung mga nagpapa-shoutout sa YouTube, tsaka yung mga bumabate. Kasi meron rin dyan nga nag-request na i-guest natin si Sir Patrick. So, Yes. pakita natin para
alam natin na napagbigyan natin yung kahilingan nila. Ayan, Oh, so shout out malaking natin. karangala sa akin yan. Hindi, Ay, ikaw naman. Ayan, shout out natin si at Zenaton2747. Hi, boss! I'm your new subscriber from Davao. Congratulations! Ayan, sabi niya. So, from Davao, maayong buntag sa mga tiga Davao. Ayan. Si Sir Bravo. O yan, si Sir Bravo, taga Davao, si Sir Bebot Uy. Maayong buntag, maayong adlaw sa inyo diha tanan sa Davao. Master Lil, LYL, 2815. Very nice mga boss, knowledgeable lahat ng info. Thank you, salute. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sa mga, syempre, patuloy na sumusuki. Z-Kittles. I love your podcast. Keep it up. Entertain. Keep us entertained. At syempre kay J. Garcia 2738, mga idols with emoji ng mga manok. Yan. Ito yung may request. Ito, may nag-request si Rene Carlo Juicio. Wico, 8635. Next time naman, sana si Nene Abelio, B-Boy Enriquez, and Budjit. At si Sir Patrick Antonio. Ito. Yes, Tapos, hello. sa lahat ng viewers at saka bagong subscribers ng Yes, Larga na Larga na. Balitang Pitmaster at iba pa, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy namin gagawin ng lahat para mabigyan kayo ng mga quality episodes at Yes. marinig ninyo ang mga guests katulad ni Sir Patrick Patrick Antonio na Oh. bihirang-bihira nyo pong mapapanood. Meron, Sila Sir Patrick, they also have their own YouTube channel. Yes, Yung ang Pangdiin TV. Pangdiin TV. Yan. So, dyan nyo rin mapapanood yung mga ibang sagupaan endorsers and mga tips from Sir Patrick Antonio. And of course, wag natin kakalimutan ng mga upcoming events natin sa Manila Arena. Meron tayong Kuya Alipin, Alvin Lakas, and The Bet Taker. Yan ay hosted by Kuya Alipin. Alam niyo naman kung sino yan, si Kuya Alipin. 6-event charity po yan. That is no entry fee with 11K minimum bet. That is going to be on June 14, 2025, Saturday. At syempre, ang venue sa Manila Arena. Yan. At ang ating susunod, Two Brothers, hosted by Alan and Erwin. 6-event din yan. Sa June 18, 2025, Wednesday naman, sa Manila Arena pa rin. No entry fee, 11,000 minimum bet, at 500,000 guaranteed prize. At ayan na nga ang mga aabangan yung upcoming events sa mga gustong manood at gustong makita ang inyong mga idols. Pwede kayong pumunta sa Manila Arena. At syempre, ito pa nga, magkakaroon tayo ng GAP 6 Bullstag event yan. Okay, so before we end this episode, any parting words Yes, from our Sir Patrick Antonio. Antonio? Well, maraming salamat sa inyo lahat for sharing with us the importance of what you've been doing to promote the quality of cockfighting in the Philippines. And of course, to the management of your team, congratulations and maraming salamat at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makipagkwentuhan naman sa inyo tungkol sa sabong dito sa Larga na Balitang Pitmaster. Okay. It's our honor, no, Sir Patrick. And Yes. kami po ang nagpapasalamat sa inyo for giving us the time. And dami ho namin natutunan sa episode na to. Sobra. Ikaw Ano naman, natutunan mo? Ano mo na natutunan mo? everything nga in moderation. And kailangan swerte at magaling ka. Yes, hindi Balance pwedeng isa lang. Kailangan, everything has to be balanced. Yan, so, anong ako naman? Yung Concerns ko? oras mo na. Oras ka na. Ayan, syempre, maraming salamat. Bago makalimutan ng lahat, magpapasalamat tayo sa ating mga major sponsors ko. Sige. Syempre, Meraki Aesthetics, Venice Laser Center for my skincare. Syempre, Hair House Lipa. And Renaissance for my gaffing accessories, my gamefowl accessories, lahat with galvanized pens and everything, incubators. Syempre, Battlecock Livestock Products sa aking mga medications and VetMed products. And of course, Sagupaan Feeds dahil sagupaan ng ating gamit sa ating farm. Yan. Okay, tayo naman nagpapasalamat the management and staff of Larga na, Balitang Pitmaster at iba pa, to our new sponsor, Bistro Aurora. Wow. Yan. It's a restaurant dyan sa podium, no, for reservations. Ayan po yung kanilang details.
So we would like to thank and acknowledge Attorney Nilo Divina for providing us with our food. Masarap ang pagkain natin ngayon. Kasi Oy, may thank you, special ang thank you. bisita natin. Special Special din din ang pagkain natin. So, dyan niyo po mahahanap ang Aurora sa ground floor ng Pacific Star Building sa sa Buendia to, sa Makati. And then ang Bistro Aurora, you can find it sa 6th floor ng Podium Mall sa Ortigas Center, Mandaluyong. So, thank you very much to our sponsor today. And thank you for the good food that Uy, you're parang ang serving sarap, us. oh. Maraming salamat po. Attorney Nido Divina. Yan. So, again, Oo, okay na tayo. okay na tayo. So, maraming salamat sa mga viewers natin ng episode 7. Medyo napahaba tayo dahil ang sarap ng kwentuhan natin with Sir Patrick At saka Antonio. bihira lang to eh. Yes, bihira lang tayo po. makausap ng taong bumoundary na eh. Bumoundary na talaga in all aspects. Talagang boundary na in all Boundary aspects. na. Okay na. Okay na. So, yan. Thank you so much, Sir Patrick Antonio, for giving us this opportunity. Para sa inyo. Yan. Thank you. Thank you, At thank syempre, you. Yes, partner. partner, Miguel. Thank you, And of thank course, yours truly, Michelle Bennett, your Iron Lady. At syempre, magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Dito lang yan sa Larga na, Balitang Pitmaster at iba pa!